Kaya napakahalaga na ang lahat ng biyaya, dahil alam ko'y naniniwala ako, 100% ang tunay na anak ng Diyos ay pinagpapala ng Diyos. Sabihin nyo man sa akin hindi, sasabihin ko sa inyo ng harap-harapan, mata sa mata, ang tunay na anak ng Diyos, hindi pwedeng hindi yan pagpapalain ng Panginoon. Ang problema, kapag ang tao ay nakatikim ng kaparambot na pagpapala, kung minsan nag-iiba na ang lugar. At meron pa, okay, deception ito eh. Meron yung iba pinagpala ng sasakyan, mayroon na siyang tricycle, meron na siyang yung mga magagandang motor, blessing. At ipinagmamalaki niya na kaya siya nakatanggap ng blessing na ganito kasi ganito ang ginawa niya sa Panginoon. Nagbigay siya sa Panginoon na ganito, tumulong siya sa ganito, ginawa niya ito, ginawa niya. So pinagmamalaki niya na yung kanyang ginawa, yun ang dahilan kung bakit ibinuhos ng Diyos ang pagpapala sa kanya. Dito sa talatang ating babasahin, dito niyo maunawaan na kaya nagmamalaki ang mga tao doon sa kanilang yaman dahil pinagmamalaki nila na sila nagpakahirap doon sa yaman na yun. Kapag yun ang kanilang kaisipan, hindi malayong magmalaki sila. Kung wala kang tamang relasyon sa Diyos, unti-unti kang mapapalayo sa Kanya. So therefore, ang pinakamahalaga sa buhay ng tao, although kalooban ng Diyos na tayo ay pagpalain, ang pinaka-importante roon, what does it makes my faith to God kung matatanggap ko ang bagay nito? Ano ang mangyayari sa aking pananampalataya kapag ako ay pinagpala ng Panginoon? Makakalimot ba ako sa Diyos? Magmamalaki ba ako? Yan ang iniiwasan ng Panginoon. Ngayon, kapag pinagpala ng Diyos ang isang tao at naging mapagmalaki siya, mapagmataas siya, matapobre siya, malipusta siya ng kapwa niyang tao, ang Diyos ba ay nagkamali? Hindi! Kailanman hindi nagkamali ang Diyos. At kalooban ng Diyos na pagpalain ng bawat sa atin at ibuhos ang kanyang pagpapala. Pero kapag ang tao ay tumalikod sa kanya, desisyon ng tao yun. Ano ang definisyon ng mahirap? Ano ang definisyon ng mayaman? Pag sinabing mahirap, ang definisyon ng mahirap, ang definisyon ng tao is yung kung wala ka ng makain, hindi mo mabili yung gusto mo, hindi mo makain ang gusto mo, hindi ka na makakain ng tama kasi wala kang pambili ng pagkain. So, yun ang definition nila sa mahirap. At ang definition nila sa mayaman ay yung kung pwede kang pumunta kahit saan, pwede mo mabili at makain ang gusto mo, pwede mo makapunta o makalakwatsa kung saan-saan, at makain mo kung gusto mo at makatira ka sa isang magandang tahanan. So, yun ang kanilang definition sa kayamanan. Pero, ang tanong, yan ba ang definisyon ng kahirapan at ng yaman ng mundo ito, ng pagiging mayaman? Sa harapan ng Diyos, darating tayo sa mga susunod na pag-aaral, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tingin ng Diyos sa totoong mayaman at sa totoong mahirap. Hindi ito katulad ng pagtingin ng mga tao sa mayaman at sa mahirap. Okay? Bigyan ko kayo ng isang example. Isang tao na binabayaran ang isang bagay para paboran niya, bigyan niya ng lagda or signature para lang mapaboran isang bagay. Pero alam niya na kapag pinirmahan niya, nilagdaan niya ang bagay na yun, maraming tao ang magdurusa. Pero makikinabang yung ibang tao. So, ang kanyang naging desisyon, hindi niya pirmahan. So, meron siyang makakaaway. Yung makakaaway niya, yung mga taong makikinabang. Pero hindi alam ng mga taong mahihirapan sa sitwasyon na yun, wala silang alam. Hindi nila alam. Okay? Hindi nila alam yun kasi anong malay nila dyan? Ang nakakaalam lang yung mga taong nasa may pakinabang o makikinabang doon sa pagpirma sa bagay na yun. Hindi niya pinirmahan. So nagalit yung dapat na makinabang. Anong gagawin nila? Sisiraan nila na sisiraan. Pero ang taong ito na hindi pumirma ang totoong mayaman. Dahil hindi nila nabili ang kanyang dignidad at integridad. Ibig sabihin, hindi nabibili ang kanyang pagkatao. Pag hindi nabibili ang kanyang pagkatao, mayaman yung taong yun. Pero kapag nabibili ang pagkatao ng isang tao, hindi mayaman yan. Kasi nabili siya eh. Anong halaga niya? 1 milyon? 1 milyon ka lang pala eh. Pirmahan mo na ito, bigyan mo na sa milyon. So halaga ng isang tao na 1 milyon lang. Pero yung taong hindi pumirma, kahit binigyan pa siya ng 5 milyon, hindi niya tinanggap dahil alam niya, masasakripisyo ang maraming kapakanan ng mga tao, yan ang totoong mayaman sa harapan ng Diyos. Nabanggit dito kanina, yung nasa house blessing.
paano mo maaalim na yung kayamanan na sinasabi mo, pinaghirapan mo, pinagpundaran mo, pinagsakripisyon mo, ay galing sa maruming paraan, sa panluloko at pandaraya, sa paggamit, manipula ng mga tao at ng batas. Tapos sasabihin mo, kasi magaling ako, matalino ako, kaya nakuha ko yan, nakuha ko ang lahat ng bagay. Yan ba ang totoong yaman? Yaman yan sa mundong ito, pero sa paningin ng Diyos, yan ay isang sumpa. Yan ay isang sumpa. Anong gusto mo? Magkaroon ka ng maraming yaman sa maling paraan at ikaw ay sumpa. O magkaroon ka lamang ng sapat na yaman, pero alam mo sa tamang paraan, yan ay pagpapala ng mula sa Diyos. Kaya kung minsan, ang tingin ng tao pagdating sa yaman, laging nakabase sa material na bagay. Okay. Ang pagyaman na tinutukoy ng Diyos, okay, yung pagpapalain ka talaga sa material na bagay sa tamang paraan. Sa wastong pamamaraan ng hindi ka namang maliit, hindi ka nang gagamit, hindi mo inaabuso ng mga tao. Kaya kung minsan nakakagalit sa loob ng simbahan, nangunguna ang pagiging gahaman sa pera. Laging nilang sinasabi, magbigay kayo sa church. Pag nagbigay kayo sa church, bubuhos ng siksik, liklik at umaapaw, ibibigay sa inyo ng Panginoon at lahat ng bagay, bubuksan niya ang kalangitan at bubuhos na sa inyo. So, ibig sabihin, ang itinuturo niya, yung gawa mo na pagbigay para ikaw ay pagpalain ng Panginoon. So, ibig sabihin, nakabase yun sa gawa ng tao. Kung sakali man na ako ay magbibigay sa church, magbibigay ako hindi dahil sa meron akong makukuhang kapalit mula sa Diyos. Magbibigay ako sa church dahil mula ito sa aking kaibuturang puso na buong pagmamahal kong ibibigay sa aking Diyos dahil mahal ko ang aking Diyos. Hindi dahil sa meron akong ini-expect na kapalit. Although that is true by the fact it is written in the Bible. But the Lord God said also sa Colossians, sabi sa Colossians, everything you do it heartily unto the Lord. Anuman ang bagay na ginagawa mo, dapat gawin mo na may pagmamahal sa Diyos. Pag sinabi mong may pagmamahal sa Diyos, wala kang hinihinging kapalit. At kahit wala kang hinihinging kapalit, alam mo na mahal ka ng Panginoon. Hindi ka niya pababayaan. Kailan ba nagkulang ang Diyos sa tao? Kailan ba siya nangako na hindi niya tinupad sa kanyang salita? Wala akong matandaan sapagkat ang Diyos ay tapat. Kaya ang tunay na tao na pinagyaman ng Panginoon at mananatiling mapagkumbaba, kailanman hindi nila aangkinin yung kayamanang kanilang tinamasa sa buhay nila. Bagkus, isa lang ang isasagot nila, dahil napakabuti ng Diyos sa akin. Yung kabutihan ng Diyos ang kanilang ipagmamalaki sa tao. Bakit? Dahil alam niya sa sarili niya na hindi siya magiging matalino, hindi siya magiging mahusay, hindi siya magiging talented, hindi siya magiging masipag. Kung hindi dahil sa kabutihan ng Diyos, kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos. Dahil ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng lahat ng bagay na ito para siya ay magtagumpay. Yun yung sinasabi doon sa verse 18 na ang Diyos ang nagbigay sa atin ng kapangyarihan para tayo ay yumaman. Tapos aangkinin mo na ikaw ang nagpayaman sa sarili mo, ikaw ang nagpahusay sa sarili mo, ikaw ang may kakayahan kaya ka nagkaroon ng ganyan. Then, yan yung downfall ng tao. Magsisimula na siyang magmalaki. Unat sa lahat, kung gusto ninyo na kayo ay pagpalain at pagyamanin ng Diyos, kailangan nyong malaman yung lupang pangako sa inyo. What do I mean by that lupang pangako? Bakit pinagpapala ang Israel? Hindi dahil sila ay Israel at dahil sila ay mabait, magaling at masunurin. Kaya sila pinagpapala. Mali. Hindi yun ang dahilan. Malinaw na sinasabi niya, ginagawa niya ito na kayo'y pagpalain, na kayo'y pagyamanin dahil tinutupad niya ang kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Ano ang pangako niya? Kay Abraham. Nasabi niya kay Abraham, pangako ko sa iyo na ibibigay ko ang lupaing ito kung ikaw ay susunod sa akin. So, may plano ang Diyos kay Abraham. At yung plano ng Diyos kay Abraham, hindi natigil sa kanya hanggang sa mga sumusunod na salinlahi. Kaya pinagpapalan ng Diyos ang Israel dahil kay Abraham, dahil kay Isaac, dahil kay Jacob. Ngayon, kung ito ay dadalhin ko sa atin ngayon, gusto nyo bang
pagyamanin kayo ng Panginoon. Pagyayamanin kayo ng Panginoon dahil meron siyang lupang pangako sa inyo. Ano yung lupang pangako niya sa atin? Kung ano ang purpose natin dito sa mundo nito. Yun yung lupang pangako. Tanungin natin ang bawat isa. Ano ba ang purpose ng Panginoon sa atin ngayon? Kung alam mo kung ano ang purpose ng Diyos sa buhay mo, siya ang magbibigay sa iyo ng lahat ng kailangan. Ang tao, hingi ng hingi sa Diyos, pero anong purpose? Anong pangako? Anong kahihinatnan? Si Abraham, sumunod siya sa Diyos kasi may purpose ang Diyos kung bakit Israel o bansang Israel, lupang pangako ang pinadalhan kay Abraham. Kasi may pangako ang Diyos doon, may purpose siya roon. At ang purpose, ang goal ni Abraham, masunod niya ang Diyos sa pagpunta doon sa lupang ipapangako. Alam niyo ba na ang unang tinawag ng Diyos ay ang tatay ni Abraham? Si Terah. Terah, sumunod ka sa akin, dadalhin kita sa lupang pangako. Nung sila ay pabiyahe na mula sa Tower of Babel, kasi doon sa Tower of Babel nandun silang lahat. Nung siya ay pabiyahe na, di maraming stopover, na-stopover siya doon sa Land of Ur. Doon sa Land of Ur, ang nangyari, nasarapan na si Terah, nag-enjoy na siya, hindi na siya umalis. Nakalimot na siya sa Diyos. Hanggang siya ay namatay doon sa Land of Ur, hindi siya namatay doon sa lupang pangako ng Diyos. Kaya tinawag ng Diyos yung anak ni Terah. Ang anak ni Terah ay si Abraham. Abraham, sumunod ka sa akin, dadalhin kita sa lupang pangako. Kaya nung nakarating si Abraham doon sa lupang pangako, ang daming pagsubok na kanyang naranasan. Wala pa siyang anak, hindi siya magkaanak. Pero pinangakuan siya ng Diyos. At dahil sa kanyang pagsunod sa plano ng Diyos sa kanya, lahat ng kailangan niya ay pinubide ng Panginoon. Going back in reality sa buhay natin ngayon, if we know our purpose in God, He will provide all the things that we need. Ako po, hindi nyo na po may tatanggi at hindi na po may tatago. Alam ko na kung ano ang purpose ko at papel ko sa mundo ito. Ang magturo at mangaral ng salita ng katotohanan, ang salita ng Diyos. At pangalagaan ang pananampalataya ng mga tao, hindi yung personal na buhay. Pag ang pastor ay nakikialam na sa personal na buhay ng isang tao, mali na yon. Hindi niya pwedeng pakilaman o i-manipulate na tuturuan niya, o nay, dapat ganito ang gagawin nyo, ganito ang gagawin nyo. Sabi ng Panginoon, ganito ang gagawin nyo. Hindi po ganoon. Hindi ganoon ang pagpapastor. Ang pagpapastor, magturo ka ng salita ng Diyos, ituro mo sa mga tao at hayaan mo ang tao ang mag-decide. Hindi ikaw ang magdi-decide para sa kanila. Dapat yung tao ang magdi-decide para sa kanila. Hindi yung pastor o yung ministro. Dapat yung mismo yung tao ang magdi-decide. Dahil kahit ang Diyos, hindi niya pinilit ang tao na mag-decide na maniwala sa Kanya. Gusto niya na kapag maniwala ang tao, maniniwala sila dahil ito ay kusang loob na maniniwala sila sa Diyos. Kaya sa oras na ito, ang unang hakbang patungo doon sa pagpapayaman, yung lakas ng pagpapayaman na binigay sa atin ng Panginoon. Unat sa lahat, dapat malaman natin yung ating lupang pangako, yung promised land. Ano yung promised land? Ano ba ang kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa? Hindi ko po alam kung ano ang kalooban ng Diyos sa bawat isa. Kung ano ang pagkatawag natin, kung ano ang plano ng Diyos sa inyo, ano ang nais ng Diyos na gawin ninyo sa buhay na ito. Pero, hanggat kayo ay nabubuhay, may plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Dahilan kung bakit merong plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa, sapagkat hindi lahat ng tao ay dapat kamay, hindi lahat ng tao ay dapat paa, hindi lahat ng tao ay dapat braso o anumang parte ng katawan. Dapat magkakaiba tayo. Kung tinawag kayo ng Panginoon na pagpapalain kayo sa business, di mag-business ka. Kailangan ng Diyos ang isang taong pagpapalain niya sa business. Bakit? Para masuportahan yung gawain ng Diyos. Yung gawain ng Diyos na kung saan yung lingkod ng Diyos, walang focus kundi magturo ng salita ng Diyos. Hindi maghanap buhay kundi magturo ng salita ng Diyos. Hindi siya maghanap buhay. Dahil kung maghanap buhay siya, hindi siya magtuturo ng salita ng Diyos. Kung magtuturo siya ng salita ng Diyos, hindi huwag siya maghanap buhay. Kaya yun ang dahilan kung bakit lahat tayo ay may kanya-kanyang pagkatawag sa Diyos.
may pagkatawag tayo sa Diyos. Maaari yung iba sa inyo, tinawag para magsalita sa kapwa, ipahayag ang kabutihan ng Diyos para makumbinsi ang mga tao na makinig sa salita ng Diyos. May iba't ibang pagkatawag ang bawat isa sa atin. At hindi tayo pare-pareho. Ang tanging Diyos lamang ang nakakalam kung ano ang lupang pangako sa iyo. At kapag alam mo kung ano yung lupang pangako sa iyo, hindi yun ang lalakarin mo, yun ang pupuntahan mo, yung lupang pangako binigay sa iyo ng Panginoon. Para kahit na namang problema dumating sa daan, alam mo, ang Diyos ang magpoprotekta sa iyo, ang Diyos ang magpapakain sa iyo, ang Diyos ang magpapainom sa iyo, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng kaginhawaan sa bawat bagay na ginagawa mo. Ang Diyos ay mapagmahal. At siya ang gumagawa ng paraan para mabigyan ng bawat tao ng pagkakataon na masumpungan nila ang tunay na pananampalataya at relasyon sa Panginoon. Kaya ito ay unang step pa lamang para sa ating journey on the power to get wealth. Unang step pa lamang ito. Pero sa unang step, kailangan natin malaman ano ba ang promised land na ibinigay sa ating Panginoon. What I mean is, ano ba ang purpose na binigay sa ating Panginoon. Kaya kung ano man yung purpose na binigay sa atin ng Panginoon at ginagampanan natin iyon, sa tingin nyo kaya, hindi niya ipoprovide lahat ng pangailangan nyo? Kapag alam nyo kung anong purpose nyo, sa palagay nyo kaya, hindi provide niya. Ibibigay niya. Bakit? Kasi tinutupad mo yung kanyang kalooban. At kapag tinutupad mo ang kanyang kalooban, then lahat ng needs mo, pangailangan mo, isusupply niya. Isusupply niya, ibibigay niya. Para lang ma-achieve mo yung goal ng Diyos para sa buhay mo. Yung promise lang mo, ma-achieve mo. Yun ang first step.